Yo guys, what is up? This is Goro. So welcome back dito sa ating channel, no? And for today, what we're going to talk about is another project. And this project is called Bitcoin Hyper. So honestly, first time ko lang din i-check itong si Bitcoin Hyper. So sabay natin itong i-check or titignan kung ano bang meron dito kay Bitcoin Hyper. And syempre meron silang ongoing pre-sale right now kung magpa-participate ba tayo dito. Pero before we start, no, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice. And this is purely for educational purposes only. Hindi rin ako financial advisor at hindi rin affiliated sa akin yung mismong project na i-review ko. At syempre, hindi rin to SEC registered. And lastly, always na sinasabi sa inyo ng ibang mga crypto influencers is always do your own research. Bakit nga ba? Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa crypto is risky. Kaya always do your own research before anything else. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Bitcoin Hyper. So ayan guys, as you can see, ito yung main website ni Bitcoin Hyper. So memes din yung mismo parang tema niya. And Wallet Explorer Bridge Staking Memes. So I'm not sure no kung ano to. Ayan pala, nakalagay pala no, Bitcoin Layer 2. So if ever hindi nyo alam kung anong Layer 2, sabihin ko lang sa inyo ng quick info lang no, or parang kung ano ba siya in a nutshell. So Layer 2 is basically a chain built in another chain. So for example natin dyan is si Arbitrum, ZK Sync Linea, etc. So lahat sila is Layer 2 ni Ethereum, which means built sila above kay Ethereum. So ito naman kay Bitcoin Hyper is another layer 2 pero kay Bitcoin naman siya. Ang ibig sabihin nun is binuild siya over sa chain ni Bitcoin. So right now ongoing yung kanilang pre-sale. Days, hours, minutes, seconds. So I think hindi pa to matatapos no within 14 hours. Ang mangyayari dito I think is tataas to. So mamaya check natin sa kanilang white paper. So right now meron din silang staking. So kapag nag-participate ka sa kanilang pre-sale, pwede ka mag-participate din sa kanilang staking. So right now meron ng 143 million Hyper tokens na naka-stake. So ito, if gusto nyo i-check na meron sila sa update, so DevNet is live. So quietly nakalagay dito. So siguro wala siyang masyadong marketing na ginagawa, no? Kaya quietly yung nilagay nila dito, meaning nagbi-build lang sila quietly. Tapos dito rin meron sila nakalagay kung bakit ang pinili nila is maging layer 2 ng Bitcoin. So hindi sila na VM and hindi rin siya EVM or layer 2 ng Ethereum. So by the way, if you want to buy or participate in their pre-sale, meron din silang steps dito. Pero basically, ang gagawin mo lang dyan is bibili ka with card or with crypto. So if ever mag-decide kayo na magpa-participate kayo dito, always use a burner wallet, no? So I recommend, no, if ever magpa-participate kayo, is buy with crypto na lang para mas safe, wag na with card. Tapos gamit kayo ng burner wallet. So ang meaning ng burner wallet is yung wallet na bagong gawa nyo lang or hindi nyo talaga nilalagyan ng malaking pondo. So if ever lalagyan nyo ng pondo yon, yung pang participate lang dito sa kanilang pre-sale. Wala na kayo ibang lalagyan nyo ng pondo para mas safe. If ever meron man tayong conflict or parang mga issues na ma-encounter. So as for their tokenomics, no, so meron sila sa white paper pero ito yung parang quick breakdown. So 25% will go to their treasury, 20% sa marketing, rewards is for 15%, so sa staking to. Listing is 10%. So, para saan nga ba itong listing na to? So, may mga exchanges tayong tinatawag. So, mga central exchanges. Kagaya ng BitGet, Bybit, OKX, Binance, etc. So, may bayad kasi pagka magli-list ka doon or magpapalist ka. Either, I think, if I'm not mistaken, magbabayad ka ng fiat, USDT, USDC, etc. Any stable token. And after doon, meron pa tayo tinatawag na allocation ng kanilang mismong token. So, sa listings, naglagay sila doon. So 30% will also go to the development. So syempre kapag may mga updates sila and other things, kailangan nila ng funds doon. Kung mahilig ka manood ng sports, esports at iba pa, alam mo na ang sasabihin ko. YoHoHo.bet, so supported to ng iba't ibang mga countries at syempre, iba't iba ring mga currencies. Meron tayong iba't ibang mga sports dito katulad ng volleyball, basketball, even ice hockey. At syempre, hindi mawawala ang esports natin at syempre, iba't ibang mga games. Meron sila mga welcome packages dito at syempre mga bonuses na kapag first time deposit ka dito. Kaya naman kung mahilig ka sa sports, esports at iba pa or gusto mo lang talaga maglibang, just go to yohoho.bet at itry mo na ang swerte mo. Now let's go back to our video. So meron silang sa facts, no, kung gusto nyo itong basahin, pero ang pinakatingnan ko lang dito is what is Bitcoin Hyper. So layer 2 nga siya, so makes sense naman kung bakit gagawa ka ng layer 2 ng Bitcoin kasi if ever gusto mo pa rin makuha yung mga certain characteristics or talagang parang ano ni Bitcoin or security nila, etc.
pwede ka mag-build ng layer 2 pero gagawin mong mas cheap yung mga transactions dito. Kasi alam niyo naman guys na si Bitcoin is sobrang secured niyan, pero at the same time mahal yung transaction dyan. So mga layer 2 natin, ginagawa nila, ni-utilize nila yung iba't ibang mga way para mas bumaba yung ating gas fees dito. So syempre pag mas mababa yung gas fee natin, no, mas madali tayong makapag-transact sa mga layer 2, tapos at the same time mas marami tayong magagawa doon sa ecosystem, mas pwedeng mas lumaki yung ecosystem natin kapag gano'n. So guys, sa kanilang white paper, meron silang sinabi dito yung mga challenges, tapos transaction and speed cost nga yung mismong main reason kung bakit sila nag-build ng layer 2 ng Bitcoin. So transaction speed cost, scalability constraints, lack of programmability. So ito yung isa sa mga pinaka nakita ko kasi nga Bitcoin doesn't support smart contracts, no. So hindi tayo pwedeng dito ng mga smart contracts unlike sa Solana, Ethereum at iba pa. Pero dito kay Bitcoin Hyper, no, nag-support sila ng high speed payments, BTC, tapos DeFi applications such as swaps, lending, and staking. So ito yung mga basic DeFi applications natin. So meron naman yan sa lahat. So sa Bitcoin is konti lang siya kasi konti lang ang layer 2 kay Bitcoin if I'm not mistaken. Tapos dahil nga siya support ng smart contracts, pwede na tayo dito. So Bitcoin Hyper also supports NFT platforms and gaming dApp. So ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko if you're a huge follower or talagang follower talaga kita. Alam mo naman, nagsimula yung channel ko in P2E or mga play to earn natin. Nag-support din siya ng developer tools such as SDK plus API for building scalable smart contracts in Rust. So web and mobile access through a user-friendly dashboard and wallet integration. So syempre medyo malayo pa to sa kanilang roadmap, no, if ever i-check nyo siya kasi right now nga ongoing pa lang yung kanilang pre-sale. So sobrang early pa nito. So guys, dun sa full breakdown naman ng kanilang tokenomics, which is sinabi natin kanina or diniscuss natin yung overview kung ano yung mga allocation nila. So ito yung parang mismong tokenomics na detailed na. So meron silang total supply of 21 billion. So ang pre-sale nila is magi-start sa initial price na 0.0115. So kapag new stage, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pakita ko ulit. So hindi naman agad to natatapos guys. Ito ito nakalagay na or nakikita yung limit dito is after nyan tataas siya ng bahagya. So nakalagay doon is nagsimula siya ng 0.0115. So right now nasa 0.012. So tumaas lang siya ng sobrang onte pero pre-sale pa rin yan. Tapos each stage lasts for 3 days. So after ma-reset nitong timer natin dito is magdadagdag siya ulit ng 3 days tapos mag-increase ng onte yung price natin. And guys, binanggit nila dito na wala silang private sales or pre-allocation. So lahat ng pinakamababang pre-sale nila or pinakamababang pre-sale, wala silang private sale is manggagaling dito. Other than that, wala silang mga private investors or whatsoever. So, pre-sale time frame. So, kailan mo matatapos yung pre-sale natin? So, Q3 to Q4 of 2025. So, hanggang end of year lang. So, asahan natin na by December is tapos na yung kanilang pre-sale. So, participants can purchase their tokens or participate in their pre-sale using Ethereum, USDT, BNB, or credit card. Pero, gaya ng sabi ko, ang recommended ko if ever magpa-participate kayo is crypto, which is itong tatlo. Tapos, gumamit kayo ng Burner Wallet. So guys, sa listing naman nila, ang target nila is by the end of pre-sale. Sabi nila, nakalagay dito Q3 to Q4, which is aligned do sa kanilang pre-sale timeline. Tapos, ito guys, yung kanilang initial listing price, 0.012, which is syempre higher dun sa pre-sale natin, which is 0.0115. So I think yun lang para kay Bitcoin Hyper. So sobrang overview lang ginawa natin kasi gusto ko lang pakita sa inyo na merong mga layer 2 rin dito kay Bitcoin. So, hindi lang puro layer 2 kay Ethereum. Kasi lahat ng mga sikat na chains is karaniwan puro layer 2 lang ni Ethereum. Walang layer 2 ni Bitcoin. So, dito makikita natin na may mga chance pa rin naman na magbunga yung mga ganito. Kaya meron silang tinatawag na pre-sale. So, if ever gusto nyo mag-participate, yung link is ilalagay ko lang sa ating description box. If ever naman may mga iba akong updates regarding sa iba't ibang mga post natin or anything, make sure na mag-subscribe kayo sa ating ibang social media channels kasi nagpo-post ako dyan from time to time. So yun lang muna for this video and see you na lang sa next natin na episode. Ingat!